I have never thought that for the year 2026, dito natin makikita talaga na mas gumaganda na ang mga technology ng mga motorcycles, especially sa mga automatic motorcycle segment. Kaya naman sa araw na ito, pag-uusapan natin ang top 10 mga poging motorcycles na automatic na sa tingin kong maganda rin naman i-consider, especially ako na merong Suzuki Gixxer, and if ever hindi ako nag-manual motorcycles, ito yung mga i-consider ko na sa tingin ko mare-recommend ko rin sa inyo. Kaya naman sa videong ito, hindi lang 10 motorsiklo yung aking marerekomenda, kundi top 13 scooters na sa tingin kong ubod ng ganda ng specs and napakaganda din ng prices, that if specs to price ratio ang ating pag-uusapan. And lastly mga bossing, pag-uusapan natin ang winners and numbers about these motorcycles, kung sa tingin mo alin dito yung mga subjective when it comes to pricing, sa fuel tank capacity at marami pang iba na mas pag-uusapan natin maya-maya. Kaya naman pag-usapan na natin ang pinakauna dyan, which is ang Yamaha Gravis 125. Meron ba naman itong 84,900 pesos na SRP as of the moment, with a 45 kilometers per liter na fuel tank consumption, 25 liters capacity ng ating underseat compartment storage, and 4.2 liters of fuel tank capacity na nasa harap na rin yung fuel tank placement. I can really say this motorcycle talaga is isa sa napakagandang ipang-aaraw-araw nating mga Pilipino, especially if you're like me na nagko-consider ng automatic motorcycle. Next naman natin dyan mga bossing, hindi naman din nagpapatalo dito si Suzuki, which is meron silang in-offer na Suzuki Bergman 125. Meron tayong standard price of 83,400 pesos and EX variant that is priced around 92,400 pesos. Meron din itong 57 kilometers per liter na fuel tank consumption, 25 liters capacity din yung kanyang underseat compartment storage, and meron din itong 5.5 liters of fuel tank capacity. Ang maganda din dito mga boss is that meron itong footrest extension for the price that it offers, kasi ang maganda kasi dito is that yung mga footrest extension kind of mga feature is nasa mga 155cc segment. Hindi naman din nagpapatalo si Honda. Meron tayong Honda Journey Plus 125 na merong price around 101,900 pesos, 47 kilometers of fuel tank capacity, large luggage box of 30 liters na napakaraming pwede mong mapaglagyan ng mga gamit mo, and meron na rin itong 5.4 liters na fuel tank capacity. Maganda rin ito mga bossing kasi nasa harap na rin yung kanyang fuel tank placement, and above on it, nandun yung kanyang luggage hook. Honda Journey Plus 125 is maganda pa rin naman pang araw-araw, especially for the 125cc segment na automatic na may pagkaklase na motorcycles. Next naman natin dyan mga bossing is itong si Honda Click 125 version 4. Meron tayong standard price dito na 82,400 pesos, and meron ding Smart Edition na 86,900 pesos. With a fuel consumption of 50.3 kilometers per liter na ubod ng ganda, kasi meron na rin itong keyless system for the Smart Edition. Meron din tayong 18 liters of underseat compartment storage and 5.5 liters of fuel tank capacity. So napakaganda kasi if ito yung pipiliin mo, napakaganda pang araw-araw nito. And next naman natin dyan mga bossing is ang kakarating lang din dito sa Pilipinas na Yamaha Lexi 155. Meron nga pala itong introductory price of 99,900 pesos with the fuel consumption of 43 kilometers per liter. Ang nakaganda din ng motorsiklo ito is that it is a maxi scoot for the price that it offers. Napakaganda kasi wala itong fuel tank placement sa may paahan natin compared sa kaniyang mga kapatid na si Yamaha Aerox and Yamaha NMAX. And yung fuel tank capacity niya naman is 4.2 liters and 4.2 liters na rin, and around 4.2 liters din ang kaniyang underseat compartment storage. So napakaganda mga bossing for the price. I think isa talaga to sa mga gamit ng mga Pilipino, mapapang araw-araw man or ipang trabaho man. Dito naman tayo magagandaan mga bossing kasi si Honda Click 160 ang next nating marerekomenda or may consider if wala tayong Suzuki Gixxer. Nag-markdown nga pala yung kanilang price from 116 yata down to 108,900 pesos. So mas naging competitive yung pricing ni Honda Click ngayon, and napakaganda kasi meron itong footboard din katulad ni Honda Click 125 version 4 na meron ding 46.7 kilometers na fuel consumption, and
nakakilos na rin for the price that it offers. Meron na nga rin pala tayong 5.5 liters of fuel tank capacity dito and 18 liters of underseat compartment storage na pwede magkasya ang half-face helmet mo. So napakaganda ng motorsiklong ito just in case you're considering a very great motorcycle na around 150 to 160cc na yung kaniyang displacement. Next naman natin dyan mga boss, if magkukonsider man tayo ng magagandang mga motorcycles, hindi talaga dyan magpapahuli si Honda PCX 160. Meron ba naman itong 46 kilometers of fuel tank consumption, 30 liters large luggage box sa kanyang underseat compartment storage. Meron tayong 8.1 liters of fuel tank capacity na rin, and if ever you're more on the technology, meron tayong road sync price of 154,900 pesos and 133,400 naman for the standard price. Maganda rin naman kasi yung road sync mga bossing because magiging TFT display na ang iyong instrument panel and napakaraming features na makukuha mo compared sa standard price. But for me mga bossing, okay pa rin naman yung standard price if I'll consider this motorcycle. Next naman natin dyan mga bossing, sobrang ganda din ng motorsiklong ito kasi napakaganda ng kanyang forma, which is Yamaha Aerox 160. Meron nga pala tayo ditong estimated fuel consumption of 43 kilometers per liter, and the price of these motorcycles is merong 125,900 pesos na standard version and 163,900 pesos na SP version. Meron nga pala tayo ditong 24.5 liters luggage box na underseat compartment storage. And ang nagandahan din dito mga bossing kasi naka LED projector light na tayo dito for this motorcycle, and in which if napanood nyo yung mga previous videos ko, mas maganda talaga ang projector LED light compared sa normal na LED headlight lang. Kasi mas marami siyang advanced na features such as mas mapoprolong niya ang lifespan niya compared sa mga normal LED lights lang. And lastly mga bossing, meron itong 5.5 liters of fuel tank capacity. So if i-multiply mo to, maganda rin naman yung kanyang efficiency for this motorcycle. Next naman dyan mga bossing is the Honda ADV 160. Meron nga pala tayo ditong 45 kilometers na fuel consumption efficiency. And ang magagandaan mo dito mga bossing kasi meron itong single channel ABS, meron tayong traction control system, and naka-smart key na rin tayo dito, mapa, standard man or road sync. Meron na rin tayong napakagandang may offer if si road sync yung pipili natin mga boss kasi meron itong TFT display and multifunction na makikita mo sa iyong handlebar if si road sync yung pipiliin mo. However mga bossing, ang magagandaan mo kay Honda ADV mga boss kasi whether the standard version that is priced around 167,400 pesos and 174,900 naman for the road sync, meron tayong 8.1 liters na fuel tank capacity for this motorcycle. So if i-multiply natin ang 8.1 liters times 45 kilometers per liter na fuel consumption, masasabi natin dito, mahaba-habang range rin naman yung mababiyahe mo dito for this motorcycle. And nandito naman tayo mga bossing kay Yamaha NMAX 160 next from the Honda ADV. Ito mga bossing, from Honda ADV versus Yamaha NMAX 160 na side-by-side comparison, isa din talaga to sa napakagandang motorsiklong na nagkaroon ng traction sa mga videos ko, in which meron din tayo dito ang 45 kilometers per liter na fuel consumption, pero naka dual channel ABS na tayo dito, meron tayong traction control, meron tayong smart key, meron tayong TFT display, and all in all napakaganda kasi meron tayong YECVT na pwede mag-shift ng gears na makakatulong din talaga sa atin. So it is almost like the semi-automatic kind of experience na pwede ka mag-change ng gears na makakatulong sa atin para mas ma-speed up yung kanyang gear shifting. Meron din naman tayong price dito na 155,900 pesos for the standard version and 175,900 for the TechMax version. Ang makikita mo lang counting downside dito is that 7.1 liters ang kanyang fuel tank capacity. Other than that, I think hindi naman yan masyado ding sobrang complicated na 7.1 liters kay Yamaha NMAX and 8.1 liters for the Honda ADV. Then we can really say if it doesn't matter that much, masasabi rin naman talaga natin that this motorcycle talaga is maganda rin ipang araw-araw if i-multiply din natin ang fuel tank capacity sa kanyang fuel consumption na magkakaroon din ng more than decent na kilometers range. SYM Naga 150
Unfortunately mga bossing, this motorcycle mga bossing was priced around 118 or 119 tapos nagtaas na siya into 124,900 pesos. Pero for the price that you're paying, I think maganda pa rin naman tong motorcyclong ito kasi meron itong estimated fuel consumption of 42 kilometers per liter. Meron na tayong dual channel ABS, meron tayong traction control, meron tayong smart key system, and if makikita natin dito mga bossing, yung kanyang gulay board is hindi nakalagay dito ang kanyang fuel tank placement and meron pa siyang footrest extension. Magaganahan ka rin dito mga bossing kasi nasa harap na and sa may left side ng tuhod mo yung fuel tank placement dito, so hindi mo na kailangan tumayo pa para magpagas, and kasya din dito yung full face na standard version ng helmet mo if ever ilalagay mo man ito sa underseat compartment mo. And lastly mga bossing, meron itong 7.3 liters na fuel tank capacity, and if i-multiply mo yan sa fuel consumption, we can really say na maganda pa rin naman ang kanyang kilometers range if you're gonna consider this motorcycle. Next naman natin dyan mga bossing is the CF Moto Aura 150 na merong 131,700 pesos na merong 42 kilometers per liter na fuel consumption. Meron na rin tayo dito ang dual channel ABS, meron tayong traction control, and naka NFC or keycard yung gamit natin dito para mapaandar yung ating motorsiklo. Magugustuhan mo rin ito mga boss kasi meron na rin itong TPMS or tire pressure monitoring system na mas makakapagdagdag sigurado para sa ating mga gulong na hindi ito ma-flat sa kalagitnaan ng daan. Meron na rin itong heated grips. I'm not just sure if nilagay din ba itong feature na to dito sa Pilipinas kasi hindi naman tayo masyadong merong mga lugar na sobrang lamig aside sa Baguio. And second to the last mga bossing na magugustuhan mo dito is that meron itong 8 liters na fuel tank capacity. So imagine mga boss, 8 liters of fuel tank capacity multiplied by 42 kilometers per liter na fuel consumption, we can really say that the estimated range for this motorcycle is malayo-layo rin naman yung mararatnan. Lastly siguro mga bossing, yung magugustuhan mo dito for this motorcycle is that meron itong dashcam sa harap at sa likod. So technology wise talaga mga bossing, napakaganda ng nailagay dito ni CF Moto Aura 150. Technologies and features, okay na okay to si CF Moto Aura 150. And lastly mga bossing, ang isa sa mga sa tingin kong i-consider ko talaga if wala akong Suzuki Gixxer 155 or just in case na ibenta ko si Suzuki Gixxer, I can really say the Zontas 150X ang isa sa mga kinukonsider ko talaga ang motorsiklo. Meron ba naman itong price na 149,900 pesos? Meron tayong 47 kilometers per liter na fuel consumption, naka dual channel ABS, meron tayong traction control system, meron tayong projector LED headlights dito, and meron din tayo dito ang napakalaking underseat compartment storage na pwede magkasya ang dalawang full face na standard helmet. And lastly mga bossing, instead na magkaroon ng dashcam dito na nilagay for the Zontas 150X, meron itong 12 liters of fuel tank capacity instead na lagyan ng dashcam. Kasi 11 liters lang yung nakita nating introduction na sa China version, pero ginawang 12 dito kaso hindi linalagyan ng dash camera. So it is really up to you if lalagyan mo ba kasi meron na siyang patent doon na pwede mo na lang ilagay. So if medyo nagagandahan na kayo, pag-uusapan na natin ang kaniyang winners based sa numbers, in which makikita natin dito mga bossing sa top 13 motorcycles. When we're gonna talk about the price, meron tayong panalo dito which is si Honda Click 125 version 4. Pinakamura siya na merong 82,400 pesos and Smart Edition of 86,900 pesos. And if ang fuel tank naman yung pag-uusapan, ang motorsiklong merong pinakamalaking fuel tank capacity is none other than the Zontas 150X. And if ang KPL naman yung pag-uusapan natin dito, panalo naman dito si Suzuki Bergman 125. Lastly mga bossing, if the fuel tank capacity multiplied by the kilometers per liter, which is ang estimated range, dyan natin masasabi ang panalo dito sa top 13 motorcycles na kinoconsider ko, na nagko-consider ng mga motorsiklong ito, is, ang panalo dyan is si Zontas 150X, na meron ba namang 567 kilometers of estimated range kung itong motorsiklong ito yung pipiliin mo. Kasi for me mga bossing I can really say the Zontas 150X is isa talaga sa napakagandang motorsiklong. I think i-consider kong ipamalit kay Suzuki Gixxer if ever
di ko na talaga magustuhan si Suzuki Gixxer. Kasi nga naman mga boss, they have the same numbers of fuel tank capacity na 12 liters and I think 50 kilometers per liter ang fuel consumption ng isang Suzuki Gixxer. Samantalang kay Zontas 150X is around 47 kilometers per liter. We can really say napakalapit lang ng kanilang estimated range. And for that, we can really say comfort-wise, mas magugustuhan ko talaga dito si Zontas 150X knowing that it is just an automatic motorcycle and hindi natin kailangan mag-isip pa sa ating pagka-clutch-clutch dito. Aside from that, if ever I'm gonna consider the Zontas 150X, meron na rin itong napakagandang features such as merong dual channel ABS, meron tayong traction control, meron na rin tayo ditong ubod ng laki na underseat compartment storage na pwede rin magkasya ang dalawang full face helmet na standard. So for me mga bossing, I think the Zontas 150X is purely the winner for me. Pero kayo ba, alin dito sa tingin niyo yung pinapangarap niyo talaga and sa tingin niyo mas nagugustuhan nyo talaga? Paki-comment nyo nga dyan sa comment section. And if nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng videos, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can always support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you on my next video.